Magandang hapon po mga kaibigan. Bago tayo magpapatuloy sa pag-uusap tungkol po sa Sabongero case, lilihis muna tayo, sisigwi muna tayo papunta sa ICC kung saan ay nandoon ang ating dating Pangulo ay nagha, naghaharap siya sa tinatawag na kaso na maaaring magresulta sa pagka pagkaba sentensya na ibibilanggo siya habang buhay. Titingnan muna natin kung ano ang chance niya ngayon. Patungkol po ito sa tinatawag na jurisdiction issue ng International Criminal Court o ibig sabihin authority ng International Criminal Court sa paghawak ng kaso sa kanya kung meron pa ba ang ICC na kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga sa kaso ni Digong. Yan, yan ang ating titignan sa ngayon. So ngayon, ang aking pagbabasyan ay yung rason na ngayon lang nilahad, kahapon o isang araw nilahad ng International Criminal Court judges considered na dalawa na si na si ano na si Judge Alapini Ganzo at saka si Judge Sofia Lira. Yun ang ating pag-usapan sa ngayon. Alam na natin na yung nagbuto-buto ang lahat ng mga judge. Nagbuto-buto sila kung ipagpatuloy pa ba nila si Judge Alapini Ganzo o si Lira na hahawak ng kasong jurisdiction ni Digong Duterte o hindi. So ang tanong doon ay kung bias ba sila o hindi. Yan po ang tanong dyan. So ngayon, ang sagot dyan, babasahin natin, ang sagot dyan ay hindi pa daw sila bias. So ano naman ang ibig sabihin pag hindi sila bias? Ito ba'y pabor kay Duterte o hindi? Kasi mananatili sila. Tandaan mo po na ito po sila ang nagdesisyon na nagsasabi na mananatili yung dalawang judge na dati ay nagdesisyon na nagdesisyon na tatanggapin ang kaso ni Duterte at nag-utos sa Office of the Prosecutor na magpatuloy ng investigasyon. Okay? So bago ko siguro na ipagpatuloy, ay nais ko muna iklaro ulit na ang proseso po kasi ng International Criminal Court sa paghahawak ng kaso ay ganito. Una po ay ang gagawin lang nila ay pero bago ko pala, nais ko muna makiusap sa inyo. Ang magpapagsasampa kasi ako ng tinatawag na petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo sa Senate Electoral Tribunal. At ang issue po doon ay nais kong magdesisyon ang set kung talaga bang qualified si Erwin Tulfo maging senador ng Pilipinas sapagkat ang katotohanan po ay humawak siya ng US passport. US passport na noong inisyu sa kanya noong 1991 at ni-issue ko ulit sa kanya ng 2001 at inisyu pangatlong beses sa kanya sa 2011 at inisyu sa kanya noong 2021. So noong 2021, ang lahat doon ay nakapangalan sa Erich Sylvester Tulfo. In other words, hindi yan ang totoo niyang pangalan. Ang totoo niyang pangalan ni Erwin Teshiba Tulfo. Pero ang ginawa niya para mabigyan po siya ng US passport ay nagsumiti siya na sa tingin ko ay talagang inimbento na birth certificate sa United States of America na ipinanganak ko si Erich Sylvester Tulfo noong 1965, December 30, sa Hawaii. At yun ang ginamit siya sa pag-apply ng US passport. At ginamit niya yan. At naging sundalo rin siya sa Amerika bilang Philippine Army soldier, US Army soldier. At lumaban pa siya sa Iraq War. Alam mo naman, pag maging sundalo ka, nanunumpa ka sa watawat ng Amerika,
nanunumpa ka sa Konstitusyon ng Amerika at nanunumpa ka na sa bansang Amerika na ipaglalaban mo ito hanggang kamatayan. So in other words, ang allegiance niya ay nanumpa siya na kanyang magiging loyal sa Amerika. Sa ganung sitwasyon ba, dapat ba siyang umaupo na senador? Sa katotohanan na hinalal naman siya ng mga butante. Yan ay kung tama yung paghalal. Ha? Kasi may reservation ako sa kung tama pa paghalal o hindi. Kasi mayroon 17 million na overvotes na hindi nabilang ng mga 17 million katao. So anyway, let us proceed. Kung mayroon man kayo ibibigay, may tutulong sa akin, ayan po ang aking number sa aking PayPal, sa aking Maya, sa aking GCash. Pareho lang pong number ko sa GCash sa Maya. At saka GoTime, ganun din number ko sa Palawan Pay, ganun din ang number ko. Tapos yung BDO savings number ko, meron po dyan. Ang pangalan lahat niyan ay nasa Cabertini, Catalonia, Causi. Okay, diretso na po tayo. Bago ko i-discuss, nais ko muna lagyan ng konteksto ito. Ang proseso po na pinakasimple para maintindihan ninyo po sa International Criminal Court, ganito po yun. Kailangan magsasagawa muna ang Office of the Prosecutor ng tinatawag na examination. Preliminary examination ang tawag dyan. Sa preliminary examination po, ang kanilang gagawin ay alamin nila yung mga krimen na nangyayari. At yan ang gagawin nila sa bansa na kasapi ng Rome Statute o International Criminal Court. Pagkatapos nila makapag-preliminarily examine, ang ginagawa lamang po nila dyan ay magda-download ng mga detalye mula sa internet. Particularly, paborito nilang bubuksan ay yung Human Rights Watch at saka yung Amnesty International. So, dyan sila tapos maliban dyan, may iba rin mga tao na nagpapadala ng impormasyon or communication sa kanila. Komunikasyon, kung sa Tagalog pa. Na nakapapaloob doon, actually yung komunikasyon ay isa lamang ito na ordinary na affidavit. Kung makikita mo sinumpa ang salaysay, naka-English nga lang sa Pilipinas. Parang magreklamo ka sa prosecutor, isasampa mo sinumpa ang salaysay. At ilalatag mo doon kung paano ang ginawa ng iyong kinakasuhan na bakit pwede mo sabihin na gumawa siya ng krimen laban sa iyo. So, ganun din po ang sa komunikasyon na sinumiti nandoon sa preliminary examination. Pero actually, bago mag-preliminary examination, nagsumiti na noong April 2017 yung grupo nila ni dating Senador Antonio Trillanes. At ang sinumiti nila doon yung mga sinumpaang salaysay or affidavit na ginawa ni Matubato. Alam mo naman si Matubato ay hindi marunong magbasa sumulat, pero ginawa ni Attorney Jude Sabio ang kanyang affidavit. So of course, I do believe na faithful naman ang ginawa ni Attorney Sabio sa mga sinabi ni Matubato kung anong ginawa ni Duterte noong panahon na siya ay kasapi ng tinatag na Davao Death Squad. Pagkatapos niyan, ay noong February 8, 2018, ay nag-anunsyo po yung hepe ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court noong araw ay si Fatou Bensouda, babae. So nag-anunsyo siya na magkakandak na siya ng preliminary examination as the official action of the Office of the Prosecutor sa kaso ng, ang tawag na situation of the Philippines. Hindi pa nakatutok kay Duterte. Situation in the Philippines. So, kasi hindi nila isinasantabi ang katotohanan na hindi lamang si Duterte ang masangkot yan. So, February 18, 2018 ay nagpatuloy yan. Tapos noong March 17, 2018 din, ay nagsumiti si Digong Duterte ng withdrawal, notice to withdraw from International Criminal Court and Rome Statute. At ayon sa batas ng Rome Statute, doon yan isusumiti sa Secretary General ng United Nations. So inisumiti nila doon, tapos nagbilang ng isang taon in accordance with Rome Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi, mula sa araw ng pagsumiti sa UN Secretary General, magbilang ka lang ng isang taon at magiging effective na ang pagiging withdraw
ng Pilipinas. So, sa makatwid, nung nagsampa ito ng March 17, 2018, nagiging final ito, last day ng pagiging member ng Pilipinas sa ICC March 16, 2019. Okay? Sa makatwid, ng March 17, 2019, ay hindi na tayo member. Okay? So, sa ganung sitwasyon, meantime, patuloy ang hindi man lang umaksyon ang Office of the Prosecutor until dumating yung March 17, 2019. Hindi umaksyon. Kumbaga natutulog lang. So, in the meantime, habang natutulog yun, nakatanggap din si Office of the Prosecutor ng ICC ng tinatawag na affidavit or communication para sa na ginawa para kay Arturo Las Cañas. So, naipon yun lahat. Meantime, tumakbo ang panahon. March 17, wala na. Pagdating ng May 24, 2021, ay nagsampa naman ng motion si Fatou Bensouda na parang motion kung tawagin sa Pilipinas. Pero ang tawag sa kanila request to be authorized to conduct investigation into the Philippine situation. So, yun po nangyari. So, napunta yan sinampa yan sa pre-trial chamber. Sa pre-trial chamber na yun, 2 sa 3 judge na nandun ay si Alipio Ganzo, Alipini Ganzo, at saka si Sofia Liera. Okay. Tapos, tumakbo ang panahon hanggat sa September 15, 2021, ay nagdesisyon sila, ang pre-trial chamber judges, kasama dyan si Judge Ganzo, Alipini Ganzo, kasi Judge Sofia Liera. Nagdesisyon sila na bigyan ng authority ang Office of the Prosecutor na magsagawa ng investigasyon. So, nung nagsagawa ng imbitasyon, ay tagtuloy-tuloy yun. In the meantime, pumasok po yung Philippine government sa pamamagitan ni Minardo Guevara na siya po yung prosecutor, ang Solicitor General sa panahon ni Bongbong Marcos na ng presidente. Ang argumento nila ang hinihingi nila pala ni Minardo Guevara ay pwede bang ipagpaliban ng ICC ang pag-investigate sa Philippine situation? Kasi po, kami ba sa Pilipinas ay mag-investigate din kami. Yan po ang eksaktong ginawa ni Minardo Guevara. So, ang nangyari naman, itong Office of the Prosecutor ay bumigay. Hindi na sila nagpupumilit na sila magsasagawa ng investigasyon. So, nang bumigay ito, nabigyan na 1 taon ang Pilipinas. Mahigit 1 taon. So, dahil 1 taon, wala namang progress report itong Philippine government. So, sabi niya, mukhang wala namang ginagawa ang Pilipinas, kaya nag-apply naman ang Prosecutor's Office ng ICC sa pre-trial chamber na wag na nating antayin yung sinasabi ng Philippine government. Pagpatuloy na nating investigasyon, total wala rin nangyayari sa kanilang ginagawa. Yan po sinasabi na. So, ngayon, ang nangyari, kumontra si Minardo Guevara, hindi, ito nga, nagsumiti ang Philippine government, na-investigate nila mga 60 plus lang. Out of the, what was dubbed as 30,000 plus na victims, ang nagawa lang ng investigasyon ng Philippine government sa ni-report po ni Minardo Guevara ay about 60 lang. So, sagot ng ICC prosecutor, hindi sapat yan. So, ibig sabihin, talagang wala silang genuine effort. Walang genuine effort ang government ni BBM na magsagawa ng investigasyon. Imagine mo. Tingnan mo to. Ibig sabihin, pwede mo sisihin si BBM dito. Bakit hindi sila nagsagawa ng investigasyon na kung tutuusin, hawak naman nila ang listahan ng lahat ng mga operations na nagresulta sa pagpatay sa Tokhang. At kung hawak nila ang resulta, ang detalye, kasi bawat police station na nagsubmit ng report nandun sa Philippine National Police Headquarters. So hawak ng Philippine government yan. Despite na hawak nila, ay hindi nila nagawa. Kasi kung ako presidente ng Pilipinas, kahit ako lang ay Justice Secretary, halimbawa ako yon, ang gagawin ko lang simple lang.
Makipag-usap ako sa DILG, Department of Interior Local Government. Ngayon, kapatid na nga ni Boying Remulla, yung DILG eh. At uutusan ng DILG ang PNP Chief. At ang PNP Chief ay magsasabi sa lahat ng police station, magsumiti kayo ng report sa lahat na nangyari na tukhang para malaman kung sino nag-operate. At kung malaman kung sino nag-operate, automatic sampahan ng kasong murder ang lahat ng mga pulis na sangkot sa lahat ng operation na nagre-resulta sa pagpatay. Ganun lang kasimple gagawin, hindi pa ginawa. So sino may kasalanan? Di ba si BBM? Kung hindi man si BBM kasi hindi siya abogado, sisisihin mo si Boying Remulla. Kasi si Boying Remulla ang Justice Secretary. Na ang ibig naman po sabihin na wala talagang gana si Boying Remulla magsasagawa ng kanyang trabaho. Akalain mo naman sacred job ni Joe Boying yan. So ano nangyari? Binasura na ngayon ng ICC, bumalik na ngayon sa pretrial chamber. Sabi ng pretrial chamber, yan na naman pinakita nyo, hindi sapat yan. So kung hindi sapat yan, ay dapat ay pagpatuloy investigasyon. So nag-utos ngayon yung pretrial chamber judge. Kasama dyan si Judge Alapini Ganzo at saka si Judge Sofia Lira na nagdesisyon na ipagpatuloy ang investigation sa sitwasyon ng Pilipinas. Okay, nagpatuloy. Ang ginawa naman ni Minardo Guevara, kumuha sila ng bagong abogada. Nandun taga Great Britain. Ang magaling yung abogada na yun, nabasa kong sinulat niya. Ang kanilang ginawa, nagsumiti sila ng apela doon papunta sa Appeals Chamber ng International Criminal Court. Anong nakalagay sa kanilang apela? Na, number 1, wala na pong jurisdiction or authority ang ICC sa sitwasyon ng Pilipinas. That's number 1. Ang sagot, ang dahilan nila ay dahil kung titingnan mo ang authority ng ICC ay dapat nakapaloob, sumunod ito sa tinatawag na Article 12, paragraph 2 ng Rome Statute. Ano ba yung Article 12, paragraph 2? Nakasaad mo dyan. Ito para maniwala kay sa akin, ipakita kong Rome Statute at puntahan natin ng Article 12, paragraph 2. Ito po yun. Antay lang, sandali. Sandali lang. Sandali na lang. Yan, Article 12. Article 15. Article 12. O ito, nakita nyo bang Article 12? Ayan, Article 12. Paragraph 2. Basahin natin ang paragraph 2. Article 12, paragraph 2. Preconditions to the exercise of jurisdiction. Iyan ang title ng Article 12. Ano ibig sabihin ng precondition? Mga condition na susundin bago mag-exercise o bago pagpatakbo, bago simulan ang kaso sa Pilipinas. Yan ang sa Tagalog niyan. Ano mga kondisyon ang kakailanganin na bago o magkaroon ng kapangyarihan ang International Criminal Court na mag-imbestiga? Yan po. O, paragraph number 1, sabi niya, a state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Ibig sabihin na, number 1, kapag ang isang bansa ay pumirma at magiging kasapi ng Rome Statute, pumapayag ito na ang ICC ay may authority na maglilitis at maghusga sa lahat ng mga kaso na krimen na napapaloob sa Article 5. Ano ba yung mga kasong krimen sa loob ng Article 5? Madalian lang. Number 1, crimes against humanity. Number 2, genocide. Number 3, war crimes. Number 4, aggression. Ano yung aggression? Yung maglulusob ang isang bansa laban sa isang bansa. Number 2, yung war crimes, may gera sa rebelde o sa gobyerno. At sumuko ng rebelde o sumuko ng gobyerno at pinatay pa rin. Yan po mga war crimes. At patungkol naman sa genocide, yan yung inuubos mo yung lahi, ubusan ng lahi. Kagaya ng ginawa ni Hitler sa mga lahing mga Hudyo. Kaya 6 million na Hudyo ang pinatay ni Hitler. Pagkatapos diyan, sa crimes against humanity, yung mga hindi makatao na pagsagawa ng krimen, yan pong crimes against humanity. So, dito ngayon, kinakasuhan ang Pilipinas. Kasi sa Tokhang ay binaril na lang, walang katwiran na pinatay na lang ang mga biktima. Okay? Yan po ang kaso. Yan ay kung totoo man yung hindi, ibang issue yun. So therefore, kung ganun pala ang kaso,
Ah, ang state ba natin noon naging party? Sagot diyan, naging party po Philippines. Pero umalis. Ang sitwasyon ng Pilipinas, kaisa-isang bansa ito na, hindi, pangalawang bansa, pangalawa sa Burundi. Pumasok, kasapi ng Rome Statute, tapos umalis. So nung umalis, ito na ngayon papasok sa number 2. Number 2, in the case of Article 13, sa sunod na kwan, ibig sabihin ng Article 13, titingnan muna natin ang Article 13. Ito po yung Article 13. The court may exercise the exercise of jurisdiction. Ibig sabihin, kailan magsimula ng kaso. Yan ang ibig sabihin lang ng Article 13. So, balik tayo sa Article 12. So, ito naman, i-highlight natin. Yan. So, in the case of Article 13, paragraph A and B, A or C, the court, yung ICC, may exercise its jurisdiction if one or more of the following states or parties to the statute, kung ang states or parties to the statute have accepted the jurisdiction. So ngayon, ang tanong dyan, parties pa ba tayo sa statute nitong panahon na to? Hindi na po. Kasi nangyari po ito ng application May 24, 2021. Nagiging final pong withdrawal ng Pilipinas is March 17, 2019. So 2 years na lumampas nang nag-apply ang Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. At nagdesisyon itong sila ni Alipi Ganso at saka si Sofia Liera na tatanggapin ang kaso noong September 15, 2021. So, ang sa makatwid, hindi na member ang Pilipinas sa panahon nung nagpalabas ng issue sila ni Alipi Ganso at saka si Sofia Liera. So, yan po ang sitwasyon ng Pilipinas. Because of this, ano na nangyari? So, nang umapila sila ni Menardo Guevara sa appeals chamber kasi binasura nga ng pretrial chamber ang kanilang pakiusap na Pilipinas na lang maghawak ng kaso. Yan ang pakiusap, pero tinanggihan. So, nung umapila sila, sabi ko kanina, kumuha sila ng British lawyer, babae. Yun, matalino yung British lawyer. Mas matalino pa kaysa kay Guevara. Kaya nung ginawa ka ng British lawyer, ang kaso sa pag-apila sa appeals chamber, ang pakay lang sana nila ni Guevara ay i-apila na ibalik sa Pilipinas na maghawak ng kaso. At total may naumpisahan naman sila na kaso. Umabot nga sa 60 plus ang kaso na naimbestigahan na. Pasisimulan na lang sa korte ng Pilipinas, sa prosecutors ng Pilipinas. So ngayon, ganun sana ang pakay ni Menardo Guevara. Anong nangyari? Ang nangyari po ay pumasok ang British or English lawyer na sinabi niya, hindi, ang apila natin, mag-apila tayo kasi wala ng jurisdiction. Yun ang sinasabi ng British lawyer. So, sa apila nila sa appeals chamber, ang argumento, number 1, wala ng authority ang ICC sa Pilipinas. Sapagkat nung nag-apply ng authority na magsimula ang kaso, ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Nag-apply kasi itong prosecutor noong May 24, 2021 at hindi na member ang Pilipinas. At inaprubahan naman ng pretrial chamber noong September 15, 2021. So, sa makatwid, hindi na. So, ano ngayon? Ganon ang number 1 na argumento sa apila na ginawa nila ni Menardo Guevara. Anong nangyari? Nagdesisyon ngayon ang appeals chamber judge. 5 po ang appeals chamber judge. 5 sila. Sa 5 judge na yan, nagsasabi, ang 2, inaprubahan nila yung apila. Granted. Ang sagot ng 2, umaayon sila, mga judge yung 2, umaayon sila na wala ng jurisdiction or authority ang ICC sa kaso ng Pilipinas. Sapagkat nung panahon na naghingi ng authority na mag-imbestiga, ang Office of the Prosecutor
ay May 24, 2021 at hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. At sapagkat nagbigay ng authority ang Pretrial Chamber ng September 15, 2021, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Yan. Sa 5 judge, ang 2 umayon. Ibig sabihin, panalo ang Pilipinas sa 2 judge. Kaya talo lang sa 3 judge. Ano naman sinabi ng 3 judge? Hindi namin aaksyonan ang apila patungkol sa jurisdiction. Bakit? Sabi ng 3 judge. Kasi hindi naman pinag-usapan sa ibaba. Hindi ang pinag-usapan sa ibaba ay kung payagan ba ang Pilipinas na ang magpapatuloy ng pagpatakbo ng investigasyon at magkakaso. Yan po pinag-usapan sa Pretrial Chamber. Ayan din ang desisyon nila ni Alipi Ganso at saka ni Sofia Liera. So ano nangyari? Nanaig ang 3, so nagpatuloy ang investigasyon. So in other words, nagdesisyon yung appeals chamber judges hindi dahil sa walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, kundi dahil sa hindi gumalaw ang investigation ng Pilipinas at walang intensyon na maganda ang Pilipinas para sa paghawak ng kaso. Yun lamang po. Naintindihan na ninyo? Okay, having told you that, anong nangyari? So, ibig sabihin, ang tanong ngayon, kasi i-fast forward natin, yung mga bagong abogado, balikan natin, ano ba yung authority na ginamit ng Pretrial Chamber Judges para magbigyan ng authority ang Office of the Prosecutor na imbestigahan ang kaso sa Pilipinas. Ito po yan. That is Article 15, paragraph 4. Ito, Article 15, paragraph 4. I-add to the stage natin. Yan na, Article 15, paragraph 4. Ano nagsabi? Article 15. If the Pretrial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, in-examine ng Pretrial Chamber, yung sinumiti ng Office of the Prosecutor, ay kung magkakitaan lang na mayroong reasonably na basihan para magpatuloy ng investigasyon, ay aprubahan nila ito. Ladies and gentlemen, note, ano ba ang ginawa nila ni Judge Alipi Ganso at saka ni Judge Sofia Liera? Ang ginawa lamang nila, sinagot lamang nila ang tanong na kung may reasonabling dahilan ba para magpatuloy ng investigasyon. Therefore, ang kanilang dinesisyonan ay investigation, hindi jurisdiction. At kung ang mga imbestigahan ng kaso ay sa paunang tingin, the case appears to fall within the jurisdiction of the court. Sa paunang tingin. Yan sinabi dito sa Article 15, paragraph 4. At kung sa paunang tingin nila ay pumapasok, bibigyan nila ng authority na mag-conduct ng investigation. Pero, nakalagay dito, alam naman ni Judge Alipi Ganso at saka ni Judge Sofia Liera na wala itong hindi mo without prejudice to the subsequent determination by the court with regard to jurisdiction and admissibility. Ibig sabihin, sa kanan nila pag-usapan kung may jurisdiction ba or authority ang ICC sa sitwasyon ng Pilipinas. Sa kanilang pag-usapan. Yun po sinasabi. So, naintindihan na ninyo? Yan po ang sitwasyon. So, having given that, nagpatuloy na, nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC Pretrial Chamber. Yan din ang dahilan na mayroong inauthorized na investigation, pero subject to the challenge later by the accused as to the jurisdiction or authority. Kaya, nagpalabas ng warrant of arrest. Huwag na kayo magpaluko sa kanila ni Atty. Kunti, sa kanila ni Atty. Joel Butoyan, saka ni Atty. Gabriel Andres. Puro mga mga bias yan. Hindi nila sinasabi sa inyong katotohanan. Yan po ang katotohanan pinapakita ko sa inyo. So ngayon, diretso tayo.
Nagsampa ngayon ang bagong abogado. Nandiyan si Duterte, na aresto na siya. May pumasok na abogado. Ang kaabogado niya si Attorney Nicholas Kaufman. Tapos, ang ginawa naman ni Attorney Nicholas Kaufman, kasama niya ang team niya, sa team niya na si Attorney Dov Jacobs, isang ano din, Israeli, kaparihan ni Attorney Nicholas Kaufman, Israeli British, si Dov Jacobs naman Israeli French. Okay, taga France. So, ang argumento naman lang ngayon ay wala ng authority ang ICC sa kaso kay Digong Duterte. Hindi na Pilipinas pinag-usapan, kaso na ni Digong Duterte. Sapagkat sa panahon ng binigyan ng authority o nagsimula ang pagkaso laban kay Duterte ay yung panahon na hindi nakasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court, at iyon, ang panahon na iyon ay ginawa ng ICC Pretrial Chamber noong September 15, 2021. 2 taon na mahigit lumampas na final na ang withdrawal ng Pilipinas. At binanggit din nila na ang ICC Office of the Prosecutor ay nag-apply lamang ng authority to start the case noong May 24, 2021. So, yan ang argumento nila ngayon. So, habang sinasampa nila na Attorney Nicholas Kaufman yan, anong ginawa nila? So, nag-alala sila na baka yung tawag sa English na prejudice. Kumbaga, nabuo na sa utak ni Judge Alipi Ganso at saka ni Judge Sophie Lory na madi-deny na ang kanilang motion sa paghiwalay ng Pilipinas mula sa ICC sa kaso, kasi wala ng ICC, hindi nasakop ng ICC ang Pilipinas. Ang motion na. So nag-alala sila na prejudice na ang utak, sarado ng isip ni Alipi Ganso at saka ni Judge Lira o Judge Sofia Lira. Ano nangyari? Sinagot yan, pinasagot ng mga lahat ng judge sa utos naman ni Judge President at Tomoki Akane, na isang Japanese judge. Sa utos niya ay nagbigay ng comment itong si Judge Alipi Ganso tsaka si Judge Sofia Lory. Nagbigay sa kanila ng kanilang obserbasyon o di kaya comment. Sabi naman ng dalawang judge, there should be nothing to worry about. Walang dapat pangamba si Duterte. Kasi bakit? Ang aming pagdesisyon noong September 15, 2021, sa pagbigay ng authority sa Office of the Prosecutor na mag-imbestiga, ay may reasonabling basis lamang kami tinignan na mag-imbestiga pa kayo. At nasa isip naman namin na kapag dating sa tanong kung may jurisdiction or authority pa ba ang ICC sa Pilipinas, ay saka na lang yan pag-usapan. Yan ang sagot. At higit sa lahat, binanggit din ni Judge Alipi Ganso at saka ni Judge Sofia Lira na aware naman kami. Alam naman nila na nung nag-apila ang Pilipinas sa Appeals Chamber sa isyu na pinag-usapan kung magpapatuloy ba ang ICC sa kaso ng Pilipinas o hindi, kasi ang Pilipinas ay gusto ring mag-imbestiga at ang Pilipinas na lang ang maghuhusga sa akusado, ay ang desisyon namin ay hanggang doon lamang. At alam naman namin, nung nag-apila kayo, alam naman namin ang sinabi ng dalawang judge na walang authority ang ICC sa Pilipinas. At alam naman nila ni Judge Alipi Ganso at saka yung Judge Lira na yung 3 judge sa 5 judge ay nagsabi ipagpatuloy. Dahil ang pinag-usapan lamang ay kung magpapatuloy ba sa investigation o hindi. At hindi nagdesisyon yung 3 sa 5 judge na ibasura ang kaso, sapagkat po sa pretrial chamber level, sa level sa ibaba, ay hindi naman pinag-usapan ang authority ng International Criminal Court sa kaso. Yan ang rason nila. In other words, napakaganda ng chance ni pinakita nung dalawang judge na, at saka nakita ko maaaring mag-decision sila pabor kay Duterte. Basahin natin ang sinabi ng dalawang judge.
Ito, iangat ko. Hindi ko sinabi na magdesisyon sila pabor, pero sinasabi ko lang ang posibilidad na maari. So ito po yung desisyon ng pangkalahatang judge na kung saan ito nagbinigay lang rason kung bakit sila nagdesisyon na huwag paalisin si Alipi Ganso at saka si Judge Flores. Okay? So ito po yung kanilang ano. So pwede natin pag-usapan muna. Ay di, saka natin balik pag-usapan. Ito na lang. Pag-usapan na lang natin itong sinabi ni Judge Ganso at saka ni Judge Flores. Okay? Yan may highlight ko. Sabi ni Judge, ng dalawang judge, sabi niya, i-reject mo na yung pag-apply ng mga abogado ni Duterte na patanggalin sila sa kaso. Sapagkat po ay ang proposisyon naman ay hindi po tama para sabihin na sila ay biased na. Yun lamang sinabi ng dalawang judge. Hindi po sila biased. At saka kung papayagan ito, magkaroon ng delay. So para walang delay, tuloy-tuloy na. Yun ang sinabi ng dalawang judge. So sinabi rin ng dalawang judge, thereafter, sa desisyon nila, ang pinag-usapan lamang nila ay yung mga jurisdiction lamang patungkol sa kaso at kailangan alamin muna ang lahat. So the argument, sabi nila, the arguments that the applicant or Duterte now is saying para i-challenge ang jurisdiction ng court ay hindi naman namin pinag-usapan sa pre-trial chamber nung nag-authorize kami na magbigay ng authority para mag-imbestiga ang Office of the Prosecutor. Yan. So, ibig sabihin, maganda sinabi nila, di ba? Sinasabi nila na hindi nila pinag-isipan na magdesisyon kung may authority nga ang ICC sa Pilipinas. So, wala. Kasi nireserba nilang issue na yan sa panahon na kung mag-challenge na ang akusado, kung meron ng akusado o wala. So sinabi ng judges, the judges recall that this was recognized by the appeals chamber. Itong sinasabi ko kanina na sinasite nilang sinasabi ng appeals chamber na 3 dun sa 5 judge na sasabi, hindi nila papansinin ang tanong kung may authority pa ba ang ICC sa Pilipinas o wala, sapagkat hindi naman yun pinag-usapan sa pre-trial chamber. Yan ang sinasabi rito. Next, furthermore, sabi ng mga judge ay the judges consider it untenable to suggest that the judges cannot adjudicate which is legally within their competence just because they previously issued the judicial decisions at different stages of the trial proceedings. Sabi nila, hindi ibig sabihin na wala kaming kapasidad na magiging neutral, magiging magiging impartial nang dahil lamang sa kami ay nagpalabas ng utos na mag-imbestiga. Hindi naman yun ibig sabihin, sabi nila. In this respect, sabi nila, kami ay mga profesional. Sabi nila, mga profesional sila. At kaya nila magdesisyon, capable of deciding issues sa amin, kung ano man mga issue. At hindi kami umaasa before them. At sila ay umaasa lamang pala sa mga base, sa mga evidence na isumite. So kumbaga, kulang na lang nila sabihin, nung panahon na nag-apply ang prosecutor ng authority to investigate, wala pa silang mga hard facts. Wala pa silang evidence. So, ibig sabihin, mukhang nagsasuggest itong dalawang judge na itataon nila yung kanilang decision kung merong jurisdiction ang Pilipinas o wala. Tatapusin mo na nila yung tinatawag na confirmation hearing sa September 23, September 24, September 25, at saka September 26 ngayong taon. So, sinabi ng dalawang judge, the 2 judges recall a recent finding of the plenary of judges that the ordinary exercise of assigned legal functions does not give rise to an appearance of bias. Nang dahil lamang sa gumawa siya ng decision sila na magpatuloy ang investigation ay hindi po yun bias, sabi nila. Rather, sabi nila, part of the clear design, kundi baga, disenyo lang yun ng mismo yung korte. So moreover, sabi na, a question of impartiality should be viewed from the objective
perspective of whether a fair-minded and informed observer, having considered all the facts and circumstances, would reasonably apprehend. Ibig sabihin, para sabihin bias sila, dapat hindi rin bias ang magsasabi kung kami bias o hindi. Base sa aming mga ginawa. Yun lang ang ibig nila sabihin. So in other words, napakaganda po itong nangyari. Napakaganda ng sinabi ng dalawang judge. Napaganda kay Digong Duterte. Bakit? Kasi sinabi nila, diniin nila na alam nila ang concern. Alam nila ang issue na pinaglalaban ni Duterte. Na sa panahon ng binigyan ng authority ang Office of the Prosecutor na mag-imbestiga ay wala nang, hindi na member ng ICC ang Pilipinas. Napakaganda niya para i-recognize nila. At parang nangangako sila, huwag ka mag-alala, patas kami kung tumingin. At titingnan namin lahat-lahat yan sa panahon na magdidesisyon na kami. Yan po ang napaganda lalo ang sitwasyon ni Digong Duterte dito na malamang mananalo siya. Bakit ko sasabi na malamang mananalo siya? Sapagkat po, kung nagdesisyon ang dalawa sa 5 judge sa appeals chamber na wala nang authority ang ICC sa Pilipinas, malamang susundin nila yun. At kung titingnan mo naman ang 3 judges na hindi nagdesisyon sa kung mayroong jurisdiction ba or authority ang ICC sa Pilipinas, so wala, ay dahil lamang sa katotohanan, ayaw nilang pag-usapan ang authority ng ICC sa Pilipinas sapagkat hindi naman yung pinag-usapan sa pre-trial chamber. Nung na mag-apila kayo, sa baba, hindi naman yung topic dun. Hindi pinag-usapan dun. So, bagkos, ang aming desisyonan kung ano pinag-usapan sa baba. Yan. Kaya, malaking chance para sa mga DDS. Okay? Malaking chance para sa DDS ito. At dapat nga, hindi ko naman sinasabi na pabor ito kay Digong, pero nagpapakita lamang ito po ng isang magandang sinyalis na mukhang magdidesisyon ang pre-trial chamber na ibasura na ang kaso laban kay Digong at kung ganun man mangyari, iiyak ang langit para sa mga anti-DDS. Ganun po ang mangyari niyan. Hindi naman ako nagiging pabor para kay Digong, kundi tinitingnan ko lamang, dinidiscuss ko lamang ang batas ng Rome Statute. Batas po ito ng Rome Statute sa ICC, hindi ito po ito batas ng Pilipinas. Okay? Sa paulit-ulit ko, sa pag-aaral ng Rome Statute, pwede mo sabihin naging expert na tuloy ako sa Rome Statute na pwede na ako maging abogado doon sa ICC. Ganun po mangyari. So, with that, bahala na kayo. Do not begrudge me. Huwag nyo kong uwayin sa mga anti-DDS. Huwag nyo kawain. Pinapakita ko lang batas. Kung bakit ko sinasabi ito, kung bakit ako nag-vlog dito, sapagkat nakita ko po ang bias ng mga balita na nilabas sa Manila Times, sa kung ano-ano, na mga sinasabi ni Conte sa mga interview, pati kay si Christian Isguera na biktima nila. Hindi po yun ang sinasabi nila na parang pinagtatawanan nila si Digong, wala na si Digong. Hindi po yun. Kumbaga, ako nag-vlog sa ganito para ipaalam lamang sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino kung ano ba talaga ang nangyari. At ang nangyari dito, pwede ko pong sabihin, nagbigay ng isang magandang pag-asa sa mga nagmamahal kay Digong na mababasura na ang kaso laban kay Digong. Magandang hapon po. So, mag-shout out na lang muna ako. Konnichiwa, kuya. Ayan. Sa Japan, si Mary Jane Andrade. Tapos, si Pastor Rodi Rabi. Si Lena Torsaga-Draca. Nakakainis na nangyayari sa Pinas. Pero Duterte ang binibira nila at di nila tinitigilan si Tatay D at si BP Sara. Hayaan mo na lang sila. Kasi malapit na mawasak ang mundo nila. Rodi Rabi, good Pastor Rodi Rabi, good God bless you. Sabi kay si Emor Nibal sa La Union, shout out sa inyo, Anjero Toto. Maulan maulan ba diyan sa La Union? Nako. So Pastor Rodi Rabi, si Alina, hello po Sir Toto. Malamang po sinadya nila na hindi gawin
ang investigation para may dahilan sila na ICC ang gagawa. O malamang sinadya ni Kwan, sinadya ni BBM na hindi naman pa investigate. Kasi Loy, ang Pilipinas binigyan ng pagkakataon ng ICC na mag-investigate kayo. Hindi ginawa. Ano ibig sabihin? Eh di, may maitim na balak pala si BBM na ICC nang hawak. Ganun po yun. So, Long Curious Jr., saan ka naman kukuha ng 30K na namatay sa AJK Sir Toto? Hindi ko alam. Kasi ang sinasabi may 5,000. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Pero mayroong namatay. I agree with that. Taxpayer, bakit pinag-aristo pa si Digong kung walang basihan at paghanap pa ng imbestigahan? Sinabi ko na kanina na ang rason ng mga judges na si Judge Alipi Ganzo at Judge Sophia Lira ay sapagkat ang tinitingnan lamang doon ay sa paunang tingin kung may jurisdiction o wala. Hindi pa pinag-usapan ang final na pagtitingin kung talaga bang may jurisdiction ng ICC o wala. Yun lang sinasabi nila. Kaya sabi nila, don't worry, Digong, we will be deciding the case on equal footing at hindi po kami biased. Yan ang po sinasabi ng mensahe nila ni Judge Alipe Ganso at saka ni Judge Sofia Lira. So Cesar Hugar, maayong hapon, attorney. Bing Diquito, have a nice day, Todo. Albert Rinares, good afternoon, Dr. Todo, watching from Angeles City, the city of angels. Mayap gatpanapon sa mga taga Angeles City at saka buong Pampanga at mga kabalin dyan sa Tarlac at saka Nueva Ecija. Mango, kung ganyan ka na rabid kontra kay Erwin Tolpo, bakit hindi mo tawagan ng IC? Ay, paano naman hulihin ng ICE si Erwin Tolpo? Wala na siya sa Amerika, dito naman siya sa Pilipinas. Ang purpose na naman ng ICE para i-deport. Paano mo i-deport si Erwin na nandito siya sa Pilipinas? Ganun po yun, Mango. Alam mo, yung Mango sa Ilonggo, ano yung ibig sabihin ng Mango? Alam na ng mga Ilonggo ano ibig sabihin ng Mango. Wonder Mike, maayong hapon, Attorney Tirador Kausing. Kuya Farming, maayong hapon, Katuto Tirador, Dr. Engineer, watching from Region 4. Henry Cordero, watching from Marbuk. Okay. Tapos JJA, yung Sabongeros, mga 30 to 100 daw ang namatay. Ang daming kamag-anak, nagre-reklamo kapag tataka lang, ako yung 30,000 daw manamatay, ba't nagre-recruit pa sila ng complainant para sa ICC hanggang ngayon? Junaline Becerra, kung ganon, bakit may warrant arrest? Pinaliwanag ko na kanina na ang ibig sabihin, ang warrant of arrest ay patungkol lamang sa unang tanong. Hindi sila nakakabase, hindi sila tinatawag na nag-bias sila kung final na pag-usapan kung may authority nga ang ICC o wala. So, Tisa Miguel, ang Marcos admins connivance with ICC, kidnap PRRD to bring to Hague. Tama pa ba ako o mali? O, tama. Kasi ako tingin sa ito, may kutsabahan talaga nangyari dyan. Nagipagkutsaba si BBM. Rocket, ibig sabihin nga, yung hindi nga lang siya nag-investigate eh. Part na yun ng pagkutsaba eh. Kunwari, hindi na tatanggapin may authority ang ICC. Rocket, good day, Dr. Toto. Virgie Piquero, salamat, Dr. Toto, for your effort. Tisa Miguel, anong gusto ng ICC? Maghanap ng mali at i-detain lang si Tatay Digong? Yan na ang dahilan kung bakit detain pa rin si Tatay Digong. Kailangan we will demand the ICC to release and bring him home. Miss ko. Tapos Tisa Miguel na si Tatay Digong. Wonder Mike, maraming iiyak kapag absoluto si Digong. Sigurado po maraming iiyak. Virgie Piquero, tama lang iiyak, kulong pa. Tama lang, di lang iyak, kulong pa. So, Romel Bengson, good afternoon. Tirador Dr. Engineer Toto. Shout out. Heje Rimbolot, kung makakalusot ka mo sila, ay ituloy na yan. Lisa Tanaka, ang basihan naman kasi, yung jurisdiction, kung wala na respeto, dapat para walang gulo. Diba? Ganun naman ang totoong may malawak na pagkaunawa. Ronel Santiago, pag hindi biased ang ICC judge, magbase dito sa ebidensya, hindi sa technicality. Rocket, hopefully, manalo si Tatay Digong para makakain na siya ng Filipino food. Virgie Piquero, di makatulog ang Diyos, sir. Regine Ford, good afternoon. Tony Kausing, Virgie Piquero,
Sir, di batas ng Addictus Government. Lisa Tanaka, sabi kasi ng Panginoon, pangunahin mong kukunin ang pagkaunawa, ito'y iyong palawakin upang itataas ka sa karangalan. Kaya dapat may malawak na pagkaunawa, masuri ang matuwid. Terminal 1, mabuhay ka, Atty. Kausing. Evangeline Marcos, tama po, si PPM ang dapat dyan, ICC, makaswapang. Lane 7, Sir Toto, ang galing niyo po sa pagpaliwanag na nagkapag-asa po ako. Drawback, Vibranium, politically, yan ang dahilan yan kaya napunta sa ICC. Danilo Thailand, naimbag na malim sa mga kamsat ko. Tapos sa Boy Uppercut, tulak naman talaga ng shabu si Kian de los Santos. O yun pala. So Allen Garino, pinapaasa mo, attorney, hindi ko pinapaasa, sinasabi ko lang po ang sinabi ng judges. Okay? Charlie Whiskey. Tapos Loren Santiago, Arian Love Dasig, Mango Gid Baser, Francisco Wanton, good afternoon, Charlie Whiskey. Sabi ni Don Toto, borikat daw. Okay, hanggang dyan na lang po at magandang hapon po sa lahat. Sana naman ay magintindihan at sana naman ay tulungan nyo ko sa kasong isasampa ko laban kay Erwin Tulfo na senador na Amerikano. At kailangan po 60,000 na pang-filing fee pambayad sa Senate Electoral Tribunal. Maraming salamat po.